Kapag hindi pa rin nagbukas ang Strait of Hormuz sa kabila ng mga pag-uusap ng mga kinatawan ng US at Iran, isa pang malakas na puwersa ang inihanda ng US upang ibalik ang malayang daloy ng barko sa naturang lagusan. At ito ay ang mahigit 3,000 paratroopers na handang sumugod anumang oras upang kontrolin ang mga isla at lugar sa paligid ng Strait of Hormuz. Paano nila ito isasagawa? Ano ang mga panganib na kanilang susuungin? At gaano kahanda ang Iran na sila ay harapin? Samantala, sa kabila ng lahat ng mga kaganapan ay isang grupo na loyal sa Iran ang naghihintay lamang ng go signal at perpektong sandali na sumali sa laban. At ito ay ang mga Houthi sa Yemen. Ano ang magiging epekto ng kanilang pagsali at ano ang panibagong gulo na kanilang dadalhin sakaling sumali sa gera anumang oras? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Sa gitna ng wala pa rin katapusang pag-init ng tensyon sa gitnang silangan, isang puwersa ang tahimik na inihahanda para sa pinakamabilis at pinakamapanganib na uri ng paglusob, ang pag-atake mula sa himpapawid. Ito ang humigit kumulang 3,000 paratroopers mula sa kilalang 82nd Airborne Division ng Estados Unidos, isang elite unit na dinisenyo para sa agarang gera anumang oras. Ang grupong ito ay bahagi ng tinatawag na Immediate Response Force, isang espesyal na unit na kayang ma-deploy kahit saan sa mundo sa loob lamang ng ilang oras. Hindi ito pang matagalang deployment, ito ay pang biglaang suntok, isang mabilis na pagpasok sa loob ng teritoryo ng kalaban bago pa sila makapaghanda. Hindi rin basta ordinaryong sundalo ang mga ito. Ang 82nd Airborne ay may dekadang karanasan sa iba't ibang digmaan mula sa World War II hanggang Iraq at Afghanistan. Sanay sila sa tinatawag na Forced Entry Operations, ang direktang pagpasok sa teritoryo ng kalaban na walang paunang kontrol sa lupa. Ibig sabihin, wala silang garantisadong ligtas na landing zone. Babagsak sila sa gitna ng peligro at doon magsisimula ang laban. Bawat paratrooper ay armado ng mga modernong sandata tulad ng M4A1 rifles, machine guns, sniper systems at higit sa lahat, mga anti-armor weapons tulad ng Javelin missiles at Carl Gustaf systems na kayang sumira ng mga armored vehicle. Mayroon din silang mortar support at portable artillery. Pero mahalagang tandaan, sila ay light infantry. Wala silang dalang mabibigat na tangke o armor sa unang yugto ng labanan. Kapag dumating ang oras ng operasyon, magsisimula ang lahat sa ere mula sa mga C-130 at iba pang military aircraft. Sabay-sabay tatalon ng libu-libong sundalo, madalas sa gabi upang maiwasan ang detection. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang isang tahimik na isla ay maaaring mapuno ng mga sundalong bumabagsak mula sa langit. Paglapag nila, wala nang oras para mag-adjust. Agad silang kikilos upang kunin ang pinakamahalagang target, mga airstrip, communication centers, oil facilities at key transport routes. Ito ang tinatawag na seizing critical infrastructure, isang taktika na layuning buksan ang daan para sa mas malalaking puwersa na susunod. Kapag nakuha nila ang isang airfield, maaari nang pumasok ang karagdagang tropa, armas at supply, isang critical turning point sa anumang operasyon. Ngunit bago pa man sila makalapag, haharap na agad sila sa matinding panganib. Ayon sa mga military analyst, isa sa pinakamalaking kahinaan ng paratroopers ay ang mismong sandali ng kanilang pagbaba. Habang nasa ere, sila ay mabagal at halos walang depensa. At sa kaso ng Iran, hindi ito simpleng kalaban. May kakayahan ng Iran na gumamit ng surface-to-air missiles, drones at anti-air defenses na kayang targetin ng mga aircraft at maging ang mga bumabagsak na sundalo. Sa katunayan, binibigyang diin ng mga eksperto na ang 82nd Airborne ay maaaring maging vulnerable habang naglalanding, lalo na kung may handang armored response ang kalaban sa lupa. Ibig sabihin, kahit matagumpay ang pagtalon, maaari silang agad harapin ng counter-attack mula sa Iranian forces, mga tangke, artillery at mabilis na ground units na nakaposisyon na. At hindi lang yun, may posibilidad din na ang mismong isla na target nila tulad ng Karg ay puno ng mga depensa, mga mina sa lupa, hidden positions at layered air defenses. Kung ganoon, ang paglapag pa lamang ay maaaring maging isang patibong. Sa madaling salita, ang mga paratrooper ay magiging unang susubok sa lakas ng depensa ng Iran. Walang kasiguruhan kung gaano kalakas ang sasalubong sa kanila. Isang maling kalkulasyon, isang delayed na suporta o isang matagumpay na counter-attack at ang isang elite force na bumagsak mula sa langit ay maaaring maipit sa lupa. Dahil dito,
Bago pa man bumagsak ang kahit isang paratrooper, may isang kritikal na yugto na kailangang mangyari. Ang malawakang pambobomba upang pahinain ang depensa ng target. Ito ang tinatawag sa military planning na shaping operations, isang hakbang na layuning sirain ang kakayahan ng kalaban bago magsimula ang aktual na paglusob. Sa kaso ng isang isla tulad ng Kharg Island, inaasahang magsisimula ang operasyon sa pamamagitan ng airstrikes mula sa mga fighter jet, bombers at drones. Posibleng gamitin ng mga advanced aircraft tulad ng stealth fighters at long-range bombers upang tamaan ang mga pangunahing target. Air defense systems, radar installations, missile launch sites, command centers, at storage facilities. Layunin nitong bulagin at pahinain ang depensa ng Iran upang maging mas ligtas ang pagdating ng libu-libong paratroopers. Sa mga nakaraang linggo, may mga ulat na higit 90 military targets na ang tinamaan sa isla, kabilang ang mga pasilidad sa paliparan. Ibig sabihin, hindi na bago ang ideya ng pag-target sa Kharg. Sa katunayan, ito ay unti-unting pinapalambot bago pa man isagawa ang isang full-scale assault. Ngunit kahit gaano kalakas ang pambobomba, hindi nito kayang ganap na alisin ng banta. Ayon sa intelligence reports, patuloy na pinapalakas ng Iran ang depensa ng isla. Nagdagdag ng mga air defense systems tulad ng manpads o mga rocket launchers na hawak ng tao, naglalatag ng anti-personnel at anti-armor mines at nagpoposisyon ng karagdagang tropa. Ibig sabihin, kahit matapos ang airstrikes, may matitira pa ring depensa at ito ang haharapin ng mga susunod na puwersa. Pagkatapos ng pambobomba, dito pa lang maaaring pumasok ang airborne unit ng mahigit 3,000 paratroopers. At halos kasabay nito ang paglapit ng US Marines. Mahigit 5,000 Marines ang kasalukuyang nakadeploy sa rehiyon, kabilang ang mga unit mula sa 31st at 11th Maritime Expeditionary Units o MEU. Ang mga MEU na ito ay espesyalista sa amphibious assault, isang uri ng operasyon kung saan sabay-sabay na sumasalakay ang mga puwersa mula sa dagat, gamit ang mga landing craft, helicopters at armored vehicles. Hindi tulad ng paratroopers, ang Marines ay may dalang mas mabibigat na kagamitan. Kasama sa kanilang arsenal ang amphibious assault vehicles, artillery systems, attack helicopters at armored support. Sila ang puwersang kayang hindi lang sumakop, kundi maghawak at magdepensa ng teritoryo sa mas mahabang panahon. Sa isang posibleng senaryo, habang ang mga paratroopers ay nagsisimulang mag-secure ng mga critical na lokasyon sa loob ng isla, ang Marines naman ay sabay-sabay nalalapag sa mga baybayin. Mula roon, mabilis nilang papalawakin ng kontrol, linisin ang mga natitirang resistance, i-secure ang perimeter at higit sa lahat, i-repair ang airfield upang magamit muli. Kapag naging operational ang airstrip, magbubukas ito ng isang napakahalagang linya ng supply. Dito, maaaring dumating ang karagdagang tropa, heavy equipment at logistic support. Isang bagay na kritikal kung haharapin ang posibleng counter-attack ng Iran. Ngunit bago pa man makarating ang mga Marine sa baybayin, haharap sila sa isa sa pinakamapanganib na bahagi ng operasyon, ang pagdaan sa Strait of Hormuz. Sa rutang ito, maaari silang targetin ng Iran gamit ang drones, ballistic missiles, naval mines at fast attack boats. Isang matagumpay na strike laban sa kanilang mga amphibious ship ay maaaring magdulot ng malaking casualty kahit hindi pa nagsisimula ang ground battle. At kahit magtagumpay ang kanilang paglapag, hindi pa rin tapos ang panganib. Ang isla ay hindi bakante. May mga tropang Iranian, posibleng naka-ambush at may mga depensang hindi agad nasira ng pambobomba. Bukod pa rito, may libu-libong sibilyan sa isla, mga oil worker na maaaring maipit sa gitna ng labanan. Sa kabuuan, ang planong ito ay isang komplikadong kombinasyon ng airstrikes, airborne assault at amphibious invasion. Isang operasyon na nangangailangan ng perpektong timing at koordinasyon. Ngunit kahit gaano kaingat ang plano, isang bagay ang malinaw: kapag nagsimula ang ganitong klaseng paglusob, wala nang atrasan. At habang patuloy ang paghahanda ng Estados Unidos para sa posibleng operasyon, isang bagay ang malinaw: hindi na tulad ng dati ang mga target sa Persian Gulf. Ang mga isla na dating mukhang simpleng strategic points ay ngayon ay ginawang matitibay na depensibong kuta ng Iran, lalo na ang Kharg Island. Ayon sa mga ulat ng intelligence assessment, matagal nang inaasahan ng Iran ang ganitong uri ng operasyon.
Kaya bago pa man tuluyang umabot sa puntong ito, ang tensyon nagsimula na silang maglatag ng layered defenses. Isang kombinasyon ng iba't ibang uri ng proteksyon na dinisenyo para pabagalin, paghiwa-hiwalayin at tuluyang pigilan ng anumang puwersang susubok sumakop sa isla. Sa lupa, iniulat na naglatag na ang Iran ng anti-personnel at anti-armor mine sa paligid ng isla, lalo na sa mga posibleng landing zones at baybayin. Ibig sabihin, kahit matapos ang pambobomba at matagumpay na paglapag ng mga tropa, bawat hakbang sa lupa ay maaring magdala ng panganib. Isang maling galaw lamang ay maaring magresulta sa casualty bago pa man makaharap ang kalaban. Bukod dito, pinaniniwalaan ding may mga nakatagong posisyon at fortified bunkers ang Iranian forces sa isla, mga lugar kung saan maaring magtago ang mga sundalo at maghintay ng tamang oras upang umatake. Sa ganitong setup, maaaring payagan muna nilang makapasok ang kalaban, saka sila maglulungsad ng coordinated counterattack. At dito mas magiging komplikado ang sitwasyon. Kahit pa matagumpay ang initial airstrikes at makalusot ang mga paratroopers at marines, hindi nangangahulugang kontrolado na agad ang isla. Sa halip, maaari itong maging isang close quarters battle, isang labanan sa loob ng makikitid na espasyo, pasilidad ng langis at urbanized na bahagi ng isla kung saan mas mahirap gamitin ang air superiority. Dagdag pa rito ang posibilidad ng mabilis na reinforcement mula sa mainland Iran dahil malapit lamang ang Karg Island sa baybayin ng Iran. May kakayahan silang magpadala ng karagdagang tropa, fast boats at maging missile strikes upang suportahan ang depensa. Ibig sabihin, kahit makuha ng US forces ang isla sa unang yugto, maaari silang maipit sa isang mas matagal at mas mapanganib na laban. Ngunit hindi lamang lokal na depensa ang dapat isipin ng US military. Ayon sa mga pahayag ng Iranian officials, malinaw na binabantayan nila ang bawat galaw ng US sa rehiyon. Nagbabala pa ang ilang leader na kung susubukan ng anumang bansa na sakupin ang kanilang mga isla, maaari nilang targetin ang mahalagang infrastruktura ng mga karatig bansa. Isang senyales na ang anumang pag-atake ay maaaring magdulot ng mas malawak na digmaan sa buong rehiyon. Sa madaling salita, ang Karg Island ay hindi lamang isang target, ito ay isang trigger point, isang maling hakbang at maaaring lumawak ang labanan mula sa isang isla patungo sa buong Persian Gulf. At habang nakatutok ang mundo sa posibleng paglusob sa Karg Island, may isang mas malawak na larawan na hindi dapat baliwalain. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa humigit kumulang 50,000 na tropa ng US ang naka-assign sa mas malawak na operasyon sa rehiyon, nakakalat sa gitnang silangan, Europa at iba pang strategic na lokasyon bilang bahagi ng contingency planning. Hindi lahat ng tropang ito ay agad gagalaw, ngunit ang mahalagang punto, nakahanda silang rumisponde anumang oras. Sa pananaw ng Estados Unidos, ito ay isang paraan upang magkaroon ng flexibility kung sakaling lumala ang sitwasyon, may sapat na puwersa para magpadala ng reinforcement, magbukas ng panibagong front o palawakin ng operasyon. Ngunit sa pananaw ng Iran, iba ang interpretasyon nito. Para sa kanila, ang ganitong klaseng pag-iipon ng puwersa ay maaaring ituring bilang simula ng isang full-scale invasion at kapag yun ang naging basa nila sa sitwasyon, maaaring hindi na limitado sa isang isla ang magiging sagot ng Iran. Posibleng gumamit sila ng lahat ng kanilang ground forces upang umatake. At dito pumapasok ang isa sa pinakamahalagang factor sa buong equation, ang Houthis, na nagumpisa ng magpadala ng missile sa Israel. Ang grupong ito sa Yemen ay hindi simpleng milisya lamang. Ang Houthis ay tinatayang may 100,000 hanggang 200,000 fighters, kabilang ang regular at irregular forces na sanay sa guerrilla at missile warfare. Mayroon silang malawak na arsenal ng ballistic missiles, cruise missiles at long-range drones, kabilang ang Shahid-type UAVs na kayang tumama sa mga target sa Red Sea at Gulf region. Bagamat hindi sila kasing advanced ng state militaries ng Iran, ang kanilang asymmetric warfare capability ay ginagawa silang isang seryosong banta sa maritime routes. Sa katunayan, sa mga nakaraang krisis sa Red Sea, nagawa nilang gambalain ang global shipping, pinilit ang libu-libong barko na umiwas at dumaan sa mas mahabang ruta sa paligid ng Africa. Ayon sa mga analyst at diplomat, ang Houthis ay tila naghihintay ng tamang timing at go signal. Isang sandali kung kailan ang kanilang pagpasok sa laban ay magkakaroon ng pinakamalaking epekto. At kung mangyayari man yun, hindi lamang ang Persian Gulf ang magiging sentro ng digmaan dahil may isa pang choke point na mas lalo pang magpapalala sa sitwasyon, isang makitid na daanan na konektado sa Red Sea at sa buong global trade system.
At kapag yun ay isinara, hindi lang isang rehiyon ang maapektuhan, kundi ang buong mundo. Kung ang Persian Gulf ang unang sentro ng tensyon, may isa pang lugar na maaaring magpabago sa buong laro, ang Bab al-Mandab Strait, isang makitid na daanan sa pagitan ng Yemen at ng Africa na nagsisilbing timog na pasukan ng Red Sea. Ito ang posibleng target ng Houthis. Sa sandaling magpasya silang pumasok sa digmaan bilang suporta sa Iran, ang Bab al-Mandab ang isa sa pinakamadaling paraan upang magdulot ng agarang epekto sa global shipping. Ang kipot na ito ay humigit kumulang 29 kilometers lang ang lapad sa pinakamakitid na bahagi, mas makitid pa sa Strait of Hormuz. At dito dumadaan ang malaking bahagi ng oil shipments at kalakal na papunta sa Europa sa pamamagitan ng Suez Canal. Kapag isinara ito, ang epekto ay agad mararamdaman sa buong mundo. Ito mismo ang napatunayan ng Houthis sa nakaraan. Sa mga nakaraang taon, nagawa nilang maglungsad ng missile at drone attacks laban sa mga international vessels sa Red Sea na nagdulot ng takot at kaguluhan sa global shipping. At kung uulitin nila ito sa mas malawak na scale sa gitna ng isang aktibong digmaan, ang epekto ay maaaring mas malala. Isipin nyo na lang ang senaryo, sarado o kontrolado ng Iran ang Strait of Hormuz habang sabay na nagiging delikado ang Bab al-Mandab dahil sa mga pag-atake ng Houthis. Dalawang pangunahing choke points sa mundo, parehong apektado. Sa ganitong sitwasyon, ang daloy ng langis mula sa gitnang silangan papuntang Europa at iba pang bahagi ng mundo ay maaaring halos maputol o maging lubhang limitado. Tataas ang presyo ng langis na mas mataas pa kaysa nararanasan ngayon. Maapektuhan ang supply ng enerhiya at maaaring magkaroon ng chain reaction sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Ngunit hindi lang ito usapin ng ekonomiya. Kapag pumasok ang Houthis, hindi na ito magiging simpleng laban ng dalawang bansa. Ito ay magiging isang multi-front conflict na may laban sa Persian Gulf, sa Red Sea at posibleng sa iba pang bahagi ng rehiyon kung saan may kaalyado ang Iran. At sa ganitong klase ng digmaan, mas nagiging mahirap kontrolin ang escalation. Isang missile na tumama sa maling target, isang barkong nasira sa maling lugar, isang bansang napilitang sumali para protektahan ang sarili nitong interes. At ang isang limitadong operasyon na nagsimula bilang plano para sa isang isla ay maaaring lumawak sa isang regional war na may global na epekto. Sa puntong ito, malinaw na ang bawat galaw ay may katumbas na panganib. Ang pag-deploy ng paratroopers, ang pag-deploy ng Marines, ang paghahanda ng Iran at ang paghihintay ng Houthis ng tamang pagkakataon. Lahat ng ito ay tila bahagi ng isang mas malaking chessboard kung saan ang bawat hakbang ay maaaring magdala ng hindi inaasahang resulta. At habang wala pang direktang utos para sa full-scale ground operation, ang lahat ay nakaposisyon na, handa na, naghihintay. Dahil sa ganitong sitwasyon, isang bagay ang siguradong malinaw. Kapag may unang gumalaw, maaaring hindi na ito basta titigil sa isang isla. Maaaring ito ang simula ng mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.